Pag-usapan na natin ng matindi. Pag-usapan na muna natin ng matindi itong 2025 national budget ni Bongbong Marcos. Bago natin pag-usapan yung mamaya bago tayo matapos, pag-uusapan natin yung mga kahayupan nito ni Barbers. Pero dito muna tayo sa 2025 national budget, pinirmahan na yan ni President Marcos. At according to yung mga balita, ito daw pong budget na to ang isa sa pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Meron lang daw po itong tinanggal na 26 billion na vinito kasi may veto power ang presidente. So pa Consuelo de Bobo, meron siyang vinito na 26 billion. Pero kung titingnan mo mga bossing, eto kasing 4-piece, 'di ba sabi nila Ayuda Nation tayo. O Ayuda Nation. So, ang ginamit po na ayuda actually, nung panahon pa po ni PRRD, pinadaan niya through 4-piece yung ayuda natin. And then dinagdagan lang niya ng Social Amelioration Program, SAP. 'Di ba? Yun yung mga natanggap natin nung COVID. Pero yung mga talagang may hirap kapos na mga kababayan natin, ano lang yan, 4-piece yung kanilang inaasahan. Pantawid Pamilya Program. Kaya Pantawid Pamilya Program ng Pilipinas. Basta 4-piece yun eh. O, kapag ikaw, wala, hindi sapat ang iyong kita, tapos 5 kayo sa pamilya, ayan, eligible kayo makatanggap ng pera mula sa DSWD through 4-piece. Ngayon, ang sinasabi kasi nito ni Romualdez na ang pagbibigay daw po ng ayuda is justice. Kung yung pagbibigay ng ayuda is justice, bakit tinanggalan mo ng budget or binawasan mo ng budget yung 4-piece? If I'm not mistaken, billion din yung tinanggal mo na budget sa 4-piece. Kung talagang ang pagbibigay ng ayuda is justice, dapat pinalakas mo yung 4-piece. Tama? Hindi eh. Yung 4-piece, tinanggalan mo pa ng budget. Tapos, ang prioritize nyo, yung AKAP. AKAP na dating ayaw ng Senado, pero hinatian nila yung Senado ng 5 billion, umokay na yung Senado. Wala naman sa programa yung AKAP. Yun na nga yung sinasabi ng mga magagaling na mga ekonomista natin eh. Wala sa programa yung AKAP. Meron tayong 4-piece na program. Ba't hindi na lang yun ang pinalakas natin? Ba't gumawa pa tayo ng bago? Tinanggalan natin yung 4-piece na pangunahing nagbibigay ng ayuda sa mga mahihirap. Tapos dinagdagan natin doon sa posibleng gamitin para sa vote buying. Hindi naman tanga mga Pilipino eh. Alam naman ng taong bayan na gagamitin niyo yung pera ng AKAP na yan para ilagay yung mga mukha ninyo sa mga ayuda na ibibigay ninyo sa tao. Ilalagay ninyo yung mukha ninyo doon para magmukhang sa inyo galing yung tulong, samantalang pera naman ng taong bayan, pera naman ng Pilipinas yan. So makikinabang kayo sa buwis ng mga nagkandakuba ng mga manggagawa sa Pilipinas para lang ipanalo ninyo yung mga sarili ninyo sa eleksyon. Yun ang pinakamasaklap dito. Sabi nga ni Hansja illegal daw ang AKAP. Anong fake news doon? Paano nyo sasabihin na fake news ang mga nag-content ng political sa Pilipinas kung nagre-react lang naman tayo sa mga balita? Balita ni Ted Filon, balita ng One News, GMA7, UNTV, lahat ng mainstream media, yung balita nila, we are just reacting to it. Pasok po yun sa malayang pagpapahayag. Ipinahahayag lang po natin kung ano yung ating saloobin tungkol sa balitang ito, tungkol sa issue na ito. Kung hindi yun pabor sa inyo, hindi po fake news yun. Kung hindi pabor sa inyo, ibig sabihin mali yung ginagawa ninyo. Bakit hindi nyo Ba't hindi nyo tuligsain itong administrasyon ni Bongbong Marcos dito? Tinanggalan mo ng budget yung fake news ba yun na sabihin natin na dapat
kapag gumagawa ng budget ang mga kongresista, pinakamataas lagi ang sektor ng edukasyon. Oh, sinong pinakamataas ngayon na budget allocation para sa 2025 GAA? Kahit yung 2024 GAA, sinong pinakamataas? DPWH. 2024, 2 years in a row. DPWH yung pinakamataas na budget allocation. Labag po yun sa batas. According to Arnie Tevez, siya ang unang-unang nag-expose niyan. Nagalit siya, kinwestiyon niya yung 2024 GAA, bakit mas mataas yung allocation sa DPWH? Well, where in fact, dapat ang mataas ang budget, education sector. Mantakin mo, hindi kayo nagtataka na ang taas-taas ng budget ng DPWH tapos wala tayong major infra projects. Natigil lahat ng build projects ni PRRD. Natigil yung railway sa Mindanao na magbibigay sana ng madaling palitan ng produkto between Mindanao and the whole of the Philippines. Tinanggal yun. Tapos pinakamataas ang budget ng DPWH. Noong panahon ni PRRD, pinakamataas ang budget ng education. Pangalawa, health. Pangatlo, DPWH. Merong budget ang DPWH na hindi kasing laki ng budget ng DepEd, pero matindi ang build project. 'Di ba? O katulad nito, sabi ni Robert, Miss Kula, los ka. O pakilagay diyan, Robert, pakilagay diyan. Anong mali sa sinasabi natin? Mali ba na sabihin nating mas malaki ang budget ng DPWH kaysa sa kaysa sa education sector? Pakilagay, sir. Pakilagay, bilis. Mali po ba yung sinabi ko o tama? Tama, di ba? Di ba? Mia Poche, salamat kaayo, Mr. Chair, mabuhay ka. Thank you very much po sa iyong sa inyong napakalupit na napakulay. Di ba? Ilagay nyo. Tama ba o mali? Mali ba o tama? Wala na, hindi nyo kayang sagutin. So diretso tayo. Di ba? Wala na yung mga project ni PRRD. Nung panahon ni PRRD, mas mataas ang budget ng DepEd, mas mataas ang budget ng health sector, mababa ang budget ng DPWH, pero may build. Kaliwat kanan yung kaliwat kanan yung mga highway. Noong panahon ni PRD, napakaraming bagyo, binahaba tayo ng sobra. 'Di ba? Tatanungin nila. Ba't saan ba dinala ni PRRD yung flood control system niya? Tanungin niyo sarili niyo. Noong 2026 hanggang 2020, nalunod ba kayo ng baha? Hindi naman kayo nalunod sa baha. 'Di ba? 'Di ba? Hindi kayo nalunod sa baha nung panahon ni PRD. Tapos hahanapin nyo nasan yung flood control system. May pandemic pa nun. Sabi nga nila, may pandemic pa. Tsaka, hindi lang po bagyo ang dumaan nung panahon ni PRD. Mga bossing. May lindol. Ilang bulkan ang sumabog nung panahon ni PRD. Gaano karaming category 5 na bagyo? Category 5 ha? Malayolanda na bagyo. At least may 4 na tumama nung panahon ni PRD. Gaano karami casualty? Konting-konti. Bakit noon? Okay naman. Ba't ngayon? Mas malaki pera ng gobyerno ngayon, nadagdagan ng more than 1 trillion. Mas malaki budget ng DPWH, pero walang proyekto. Mas malaki ang pera ng gobyerno, walang pag-unlad sa bayan. Ang tanong, alin ang fake news doon? Di ba? Ayan tinan niyo yung GAA.
Doon sa 194 billion na insertion, 194 billion. Taintai kayo. Taintai kayo sa 125 million na ginastos ng OVP para sa counterintelligence. Pero yung 1.4 billion na flood control everyday, hindi nyo kina-question habang nalulunod yung mga tao sa Metro Manila. Noon kasi, yung flood control system budget, ginagamit talaga. Marami talagang mga dredging, maraming mga nagpapalawak ng ilog, marami talagang mga paglilinis ng kanal na nagaganap noon. Tinan mo ngayon. Oh, tapos na ang tapos na rainy season. January na, supposedly mag-start na sila ngayon na mag-declogging ng mga imbornal natin. Tama? Dahil magsa-summer na eh. Siyempre, pag nag-summer na, di ba? Pag nag-summer na, konti na lang yung laman ng mga imbornal natin. So, anong gagawin ng mga flood control system project experts? Kakalkalin na nila yung mga lupa, yung mga putik na nanigas na sa mga kanal. Dapat ngayon pa lang nakikita mo na hinahakot na nila yun. Na nililinis na nila yun. Dapat ngayon pa lang na mababaw pa yung ilog dahil tapos na yung tag-ulan, dapat pinalalalim na nila yun. Hinuhukay na nila yun para lumalim. Para mas malaki yung mga tubig na kayang hawakan ng mga ilog natin. Tama ba? Pero tingnan ninyo, matatapos ang summer. Kung kailan umuulan, putang ina, doon nyo makikita ang naglilinis ng imbornal ang mga buwaka ng ina niyan. Tingnan ninyo. Yan yung sinasabi natin na palpak. Ang panahon ni PRD, putya, hindi niya kailangang isa-isahin lahat ng ahensya ng gobyerno. Naglagay siya ng mga tao na matitino. Tapos nakita ng mga nilagay niyang tao na yung boss nila nagtatrabaho ng matino. O kaya ngayon, anong gagawin nung Anong gagawin ng mga tao pag nakita nila yung boss nila nagtatrabaho ng matino? Nakita nila si PRD nagtrabaho ng masigasig. Trabaho sila masigasig. Makita mo si Bongbong. Makita mo yung presidente. Saan ka makita nag-review? Nag-review daw ng budget. Putang ina. Yung mga papel na nasa lamesa nila halos hindi nagagalaw. Ayos na ayos. Ang talagang nag-review yung kalat-kalat yung mga papel, yung magulo yung workstation. Yun yung talagang nagtrabaho. Di ba? Anak ng tinapay. So sabihin nyo na fake news yan. Totoo naman eh. Plus 1 trillion eh. Ang dinagdag na budget natin. So anong ine-expect natin na gagawin nila ngayon? Binuksan nila, tiningnan nila yung mga project proposals ng DPWH. Putang ina, flood control pa din at saka multipurpose halls. Anong klase yan? Wala kayong kalsada na papagawa? Wala kayong mga bagong highway na bubuksan? Tapos mas malaki yung budget natin ngayon? Masaya kayo dyan? Kayong mga basher, masaya kayo na ganyan? Naninanakaw yung pera natin. Galit na galit kayo sa mga Duterte. Wala nga ninakaw sa inyo eh. Ngayon nga, actual, may ninanakaw sa atin eh. Hindi kayo nagagalit eh. Ni wala kayong prueba na nagnakaw ang mga Duterte eh. Ni walang mamahaling relo. Ni walang mamahaling mga sapatos. Tingnan nyo si Inday Sara, naka-Skechers na slip-on. Nakapantalon lang na normal. Naka-polo shirt lang na normal. Anong sabi ni PRRD sa mga anak niya? Na kapag nagsilbi tayo sa bayan, dapat ipakita natin yung kilos at gawa natin, iayon natin doon sa sweldo natin. Magkano na ang sweldo ng mga halal ng bayan eh? Sinisilip nyo si PRRD, tingnan nyo nga yung bahay niya, kahit isang poste, hindi nga niya napapalitan yung bubong niya eh. Habang presidente siya eh. Tapos sasabihin nyo, korap yung mga yan, nagagalit kayo na meron silang maliit na lechon. Tangina, tapos dyan sa Malacanang, naginang steakhouse ang Malacanang. Mantakin mo, si Doc Lorraine Badoy daw, nung nagpunta ron nung dati-dati pa. Bago pa magkagulo ng ganito,
Sinabihan daw siya na, you should try the steak here. It's really good. Saan ka makakita ng palasyo ng Pilipinas, masarap ang steak? Yun ang pinagmamalaki nila. Nagagalit kayo sa maliit na lechon ni Inday Sara? Tsaka ni PRD nung kumakain sila tanghalian. Alam nyo ba na sa Mindanao tsaka sa Visayas, yung lechon normal lang yan? Kahit nga sa picnic, may lechon sila dyan. Pumunta ka sa Karkar, tuwing linggo, putang ina, malulula ka sa dami ng lechon baboy. Napakadami lechon dyan. Nagsasasabi nyo. Yun lang ang kaya nyong silipin sa mga Duterte. Wala nang iba. Wala kayong konkreto na masisilip sa kanila. Wala. Yun lang ang nakikita nyo. Yun lang nakikita nyo yung lechon. Tangina, magkano yung isang lechon? Wala pa 10,000 yung maliit. Magkano ginastos ni Bongbong sa pamamasyal sa ibang bansa? Ha? Magkano pa masahe ni Bongbong kasama ang lahat ng mga kaibigan, kamag-anak, mga media, pag pumupunta sa ibang bansa? Putang ina, wala pa yung lechon nila Inday. Tapos yung lechon, sinisilip ninyo? Mga bobo. Silipin ninyo yung relos nila Kimbo. Yung mga patik Pilip nila. Hindi naman sa naiinggit ako, kaya ko rin bumili niyan. Ay, hindi ko kaya bumili ng Patek Philippe. Kaya ko bumili Rolex. May Rolex ako. Meron ako mga Panerai. Pero po siya, binili ko yung pang special occasion. Tayo na, hindi ko yung binili pang araw-araw. Matake mo sila, ginagamit nila pang araw-araw, Patek Philippe, 10 million, 20 million. Naka-Richard Mille sila, 50 million ang isa. Tingnan nyo yung mga congressman, pag nagpa-picture, nakababa yung kamay na may relo. Ayaw nilang ipakita. 8,000 lang regular na lechon eh. Fiesta nga, nagle-lechon eh. Di ba? Tapos yun lang makikita ninyo. Alam mo, sa tuwing nakikita ko, na yun lang yung napapansin nila sa mga Duterte, putang ina, sabi ko, hanggang dyan na lang kayo. How can you impeach Inday Sara kung ang ninyo, ang inyong sinisilip, yung lechon lang sa pagkainan nila? Mas malaki po ang ginagas. Tingnan niyo yung mga Hermes ng mga kabit ng mga congressman. Tingnan niyo yung mga suot na mga relos ng mga congressman. Putang ina, yan ang silipin nyo. Dahil puta, mas mahal sa lechon yan. Di ba? Mas mahal yan sa lechon. Regular na tao pag may okasyon, may handang lechon. True. Ako nga birthday ko, putang ina, nagle-lechon ako eh. Di pa ako presidente niyan. Yung presidente, vice president, lechon, nanggagalaiti kayo, hanggang dun lang kasi yung kaya nyong makitang korupsyon sa kanila. Tingnan ninyo. Ano relo ni PRD? Anong sapatos ni PRD? Anong damit ni PRD? Kung ano yung suot niya nun, yun pa rin ngayon. Di ba? Mga walang hiya kayo, mga bobo kayo, kamo. Wala na kayong makita, kaya pati na yung lechon. Hanggang ngayon, piatos pa din. Ilang buwan na yung piatos pa rin hanggang ngayon. Tangina na, hindi nyo mapapa-impeach Inday Sara niyan. Hindi nyo mapapa-impeach Inday Sara sa ganyan. Sabi ni Chori Choli, Seiko. May mga Seiko din ako. Mahilig din po ako sa relo. Talagang ako nag-iipon ako para makabili ako ng mga ganyang gamit kasi nga nagagamit ko yan sa mga importanteng okasyon. Ayun, birthday nga doon ni Sherwin Lopez eh. Pero hindi ako taga-gobyerno. Pero kung ikaw taga-gobyerno ka, dapat mamuhay ka ng simple. Bilang isang halal ng taong bayan, bilang hindi naman tayo first world country, bilang opportunity sa Pilipinas is not equal. Dito sa Pilipinas may mayaman at may mahirap. Hindi katulad sa ibang bansa, walang mayaman, walang mahirap, pantay-pantay. Everyone in the US can afford a Mercedes-Benz. Dito sa Pilipinas, if you are driving a Mercedes-Benz, it means you're rich. Sa Amerika, hindi. Whether you're driving a Ferrari, a Lamborghini, or Mercedes-Benz, or a Maybach, pare-parehas ng status yan, pare-parehas lang yan ng status sa buhay. Ganyan po sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, hindi. Kaya you should not wear your Rolexes, your Patek Philippes, your Richard Mille. Hindi yung dapat sinusuot yan. Why? Kasi nga, yung nire-representan nyo ng mga tao,
mahihirap. We are still in a third world country. Huwag niyong ipangalandakan yung yaman nyo. Dahil dito sa Pilipinas, marami pong taong mahirap. Di ba?